Alright, for this video, we're going to discuss our last lesson for torsion. So this is our lesson 19. So this is about helical springs. So for this lesson, students must be able to compute the shear stress and deformation in helical springs. So let's start our discussion. So ano ba ang helical spring? Ang helical spring, it is a wire of a round rod of diameter d wound into a helix of mean radius r. So ganito yung itsura no ng helix springs in real life. So yun nga, base sa definition niya, yan ay wire no na kumbaga round yung kanyang cross section no na yan ay wound, ibig sabihin tinwist no to form a spiral or circular pattern. Okay, so ganyan yung itsura niya. No? Ngayon, bakit natin to inaaral dito? So, ang helical spring kasi, no, ginagamit actually siya as a structural support. No? So, in engineering, no? So, kaya importante, no, na sa ganito klaseng material or support, no, alam natin kung ano yung let's say, stresses or deformations na nangyayari sa kanya. Okay? Sige. So, when a closed coiled helical spring with n number of turns is subjected to an axial load P, it produces the following stresses and deformation. So, ito yung stresses or stress at saka deformation, okay, na nade-develop no, doon sa ating helical spring kapag in-applyan siya ng axial load. Okay? So, ang stress na na-experience niya ay shear stress. Kaya denoted siya by tau. Okay? So, sa pag-compute ng maximum shear stress para sa mga light spring, no, ito na yung na-derive na formula. So, ito ay 16 PR over pi d cube times 1 plus d over 4r. And then, yung kanya namang deformation. So, as you can see, yung deformation dito denoted by delta. Kasi ang deformation na nangyayari sa helical spring ay axial deformation. No? So, ito ay equal sa 64 times p r cube times n over gd to the fourth. Okay? So, para maintindihan mo rin no, yung laman ng formula na yan. Okay? So, kung i-consider mo ito, itong helical spring na ito, na yung isang end niya supported, no? And then, itong isang end niya, merong in-apply na axial load P. Okay, so yung P dyan sa formula, actually ano yan? Internal force yan. Yan ay equal lang din dun sa in-apply na load P. Okay? Ngayon, yung R dyan na malaki, no, take note, no, yan yung mean radius nung helix. So, kung i-consider mo to, let's say ito yung helix. Okay, so yung mean radius na itong helix na to ay ito. No? So, kapag may nakita ka rin dyan na malaking D, okay, yun naman ay diameter nung helix. Okay, basta yung malaki na R at malaki na D, yun yung dimension para dun sa helix. So, again, ito yung helix. Okay? Ngayon, may makikita ka naman dyan na maliit na D. Yung maliit na D naman, yan naman yung diameter nung cross-section, nung spring. Again, yung cross-section nung spring natin, since yan ay gawa sa wire na round rod, okay? So, ibig sabihin, yung cross-section niya ay bilog. So, dahil bilog yung cross-section, meron siyang diameter D. No? So, maliit na D yan. Okay? Sige. So, ano pa ba yung mga nakalagay dito? Itong N naman, yan yung number of turns no, ni helical spring. And then, yung G naman dito, yan ay modulus of rigidity. Itong mga formula na ito, again, dinerive lang din ito. Sa pag-uusapan natin in the succeeding slides, yung derivation niya. Okay? Gawin natin. So, mag-start tayo sa derivation ng maximum shear stress. No? So, para dito sa helical spring na to, na subjected sa axial load P na ito, actually, ang cross-section na makaka-experience ng maximum shear stress ay dito sa cross-section na ito. Okay? So, dito sa portion na to. So, ibig sabihin, dito tayo mag-consider, no? So, let's say, i-cut natin dito yung ating helical spring, no? Tapos, i-consider natin tong portion na to, no? So, kung i-redraw ko yan, sige, so, ito siya.
Ayan. Tapos meron ditong applied na axial load P. So, dito sa kinat natin, ang cross-section dyan, bilog. Okay? Sige. Ngayon, dun sa kinat mo na yan ngayon, as you know, magkakaroon dyan ng mga internal loadings. So, magkakaroon dyan ng internal, let's say, shear force. No? So, itong shear force na to, again, yan ay along, no, doon sa plane, okay, nung kinat natin na cross-section. And then, at the same time, magkakaroon tayo dito ng torsional moment. No? Or pwede nating sabihin na yung torsional moment ay torque. Okay, let's say torque T. So, yung mga na-develop na internal loadings na yan, of course, magke-create yan ng stress, no, dun sa cross-section na yan. So, ano yung mga stress na made-develop dyan? So, kung merong shear force, internal shear force, magkakaroon ng shear stress. No, or let's say direct shear stress. No, ngayon, yung torque naman, magke-create naman ngayon yan ng torsional shear stress. So, by the way, ang torsion kasi, yun nga, generally, shear stress siya. Okay? So, sa madaling sabi, yung magiging maximum shear stress natin, yan ay yung magiging sum, okay, nung direct shearing stress caused by the shear force V, tsaka yung torsional shearing stress natin caused by the internal torque. Okay? So, let's say yung ano natin, direct shear stress, yan yung tau sub 1, which will be equal lang yan sa V over A. And then yung torsional shearing stress naman natin, denoted by tau sub 2, yan naman ang pagkuha niyan, di ba yan ay TR over J. Ngayon dito, kung gagamitan mo to ng equilibrium equation, okay, sa pagkuha ng V, obviously, sa aming let's say forces vertical, yung V mo, equal lang din kay P. Okay, ito yun. Kaya sinabi dito na ang V equals sa P. Ngayon, yung internal torque T na to, paano mo yan i-compute? So, itong P na to, no, i-moment mo siya dun sa kinat mo na cross-section. Ang magiging moment arm niya, di ba is ito, yung radius R. No? So, diameter D ito ha, yung malaking D, diameter ng helix. Ngayon, kung ito lang, yung i-consider mo, yan ay, ayan, radius R. Kaya yung magiging, ano mo dito, internal torque T mo dito, it will just be T times R. No, kaya ito yon yung binabanggit dito na ang T equals sa PR. Ngayon, kung pagsasamahin natin yan, again, ang maximum shearing stress natin, it will just be yung direct shear stress caused by the shear force V at saka yung torsional shearing stress caused by the internal torque T. So, ngayon ito, kapag pinalitan natin, let's say, yung V nung P, okay, so ito yung kakalabasan, tas yung T, pinalitan natin nung P times R, so ito yung mga kakalabasan. Okay, by the way pala ha, dun sa, ano din natin, torsional shearing stress, di ba, generally, T rho over J yan. So, ang radial distance na kailangan mong gamitin is yung radius para maximum. Okay, kaya naging R yan ha. So, yan ay, take note, yung R dito, radius ito nung cross-section, ha? Hindi yung radius nung helix. Okay, sige. So, mula dito, para naman sa area na to, okay? So, ang area na kailangan mo dyan, area nung cross-section, which will be pi over 4 d square. Kaya yung d dito, diameter nung cross-section. And then, dito naman, yung j, as we know, bilog yung cross-section din natin. So, dahil bilog ang cross-section, ang kanyang polar moment of inertia in terms of diameter ay pi over 32 d to the 4th. Okay? So, ito, simplifying this further, no? So, pwede nating mailagay doon sa ibabaw itong 4 na ito. So, it will become 4p over pi d square plus ito ding 32 na ito. Pwedeng mailagay yan doon sa ibabaw. So, it will become 32 times P times R. Tas yung R na to, yung radius ng cross-section, pwede natin siyang i-express in terms of diameter. So, magiging diameter over 2. Tas ang matitira sa ilalim, pi d to the 4th. So, dito, pwedeng ma-cancel out itong d. Tas yung d to the 4th dito sa baba, magiging d cube na lang. Okay? Tas yung 32, pag dinivide mo sa 2, magiging 16. Ayan. So, ito na, no? Medyo na-simplify na natin siya dito. Ngayon, kapag finactor out natin tong 16pr over pi d cube, so ito yung kakalabasan niya. No? So, 16pr over pi d cube times 1. Tas para dito sa term na to, yung 4p over pi d square, para ma-factor out yung 16pr pi d cube,
no, para maintindihan mo yung naging pagpa-factor out. So ang gawin mo, let's say yung 4p over pi d square, divide natin sa doon sa factor out natin na 16 pr over pi d cube. No, so ang mangyayari, yung p maka-cancel out. Ano pang pwedeng maka-cancel out dito? Yung 4 maka-cancel out, kumbaga yung 16 magiging 4 na lang. And then what else? Yung pi pwede ring maka-cancel out. Yung d square pwedeng maka-cancel out. Yung d cube, yun nga magiging d na lang. Okay, tapos i-ano mo to, itong pinaka nasa ibaba, multiply mo dun sa pinaka nasa taas. So, d ang magiging nasa ibabaw, over. Ito naman, no, i-multiply mo to, tsaka ito. So, 1 times ano na lang to, 4r. Yan. Kaya ito yung kinalabasan, d over 4r. Kapag finactor out si 16pr over pi d cube. So, ito na yung derivation natin ng maximum shearing stress natin. Pero take note, itong formula na ito ay para sa light spring. Okay? So, meron din kasi tayong separate na formula kapag yung spring mo ay heavy spring. No? Yun ay ipapakita ko sa susunod na slide. And take note din na itong formula na to, hindi kino-consider dito yung curvature ng spring. Again, this is used for light spring where the ratio na d over 4r is small. Pakita ko ngayon yung formula naman natin kapag heavy spring. Actually, yung formula natin dito, this is an empirical formula, no, formulated by A.M. Wall. No? So, itong formula na to, actually, kinonsider din dito yung curvature ng spring. No? Tas for heavy spring siya. No? So, since ito empirical formula, no, hindi natin mapapag-usapan yung naging derivation niya. No? So, ito ay finormulate nga ni A.M. Wall. Kaya tinatawag din to na Wall's formula, no, for kumbaga computation ng maximum shear stress for heavy spring. Okay? Sige. So, dito naman, no, sa formula na to, 16pr over pi d cube, similar lang din yan dun sa kanina. No, ang naiba lang is ito. No? So, 4m minus 1 over 4m minus 4 plus 0.615 over m. Ngayon, ano yung m dyan? Yung m na yan, tinatawag din yan na spring index. So, merong formula para dyan. Yan ay 2r over d. So, ano yung r na malaki dito? Ito yung radius nung helix or mean radius nung helix. Tapos yung d naman dito na maliit, diameter nung cross-section. Ibig sabihin, yung 2r din naman na yan ay diameter din, no, or upper d. So, diameter yan nung helix natin. So, yan lang yung m, no. Kumbaga, ano lang siya, ratio, no, nung diameter nung helix, tsaka nung diameter nung cross-section. Okay, so yung 4m minus 1 over 4m minus 4, tinatawag din siya na Wall factor. Okay, sige. Now, paano naman yung naging derivation nung deformation, no, para dun sa ating helical spring? So, the deformation of the bar, considering only the effect of torsional shear stress, neglecting the effect of direct shear, is, ito yung na-derive nga, no? So, take note, dito sa delta na ito, or deformation niya, ang kino-consider lang natin dito is yung effect nung torsional shear stress. Hindi natin sinasama na, no, yung effect nung direct shear. Okay. Sige. So, sa derivation nito, we're going to consider one coil of the spring. Ang ibig sabihin ng one coil of the spring ay one turn. Okay? So, consider that the load causes the spring to deflect vertically by an amount dy. So, ito, no, consider natin to, itong spring na to. So, let's say mag-consider tayo ng isang coil or isang ikot. Okay? Sige. So, ang mangyayari dito, no? So, yun nga, kumbaga, let's say initially, 'di ba, mga closed coiled. So, ibig sabihin, let's say siya, naka-horizontal position pa siya initially. No, pero after i-apply nga yung natin, yung actual load P, yun nga, siya ay let's say nagde-deflect ng distance na dy. So, yun yung dy na ito. Okay. Ngayon, ito pala itong dinrawing ko na to, ito ay cross-section, let's say dito. Ha? So, dahil dun sa in-apply nga na actual load P, nagkakaroon ng shear force na equal lang din kay P at saka ng internal torque na T. So, magto-twist ngayon, no, yung cross-section ng angle theta, no, dahil dun sa torque T. Okay? Ngayon, dito, no, merong nabuo dito na triangle. No, so, itong dy, again, ito yung naging vertical deflection. Okay, tas yung r naman na ito yon yung radius nung or mean radius nung helix. So ngayon, pwede nating kunin yung
relationship ni r, dy, at saka ni theta, no, mula doon sa triangle na form. No, so mula sa triangle na form, no, since yung dy, yan ay opposite side doon sa triangle na form, yung r naman adjacent side. So pwede kang gumamit ng tangent theta. So TOA, opposite over adjacent. Ang opposite is yung dy, ang adjacent is yung r. Ngayon ganito, take note na yung theta dito, sobrang liit lang yan. Ngayon, for small strain analysis, no, kapag sobrang liit lang nung theta, no, itong tangent theta na to actually, mag-i-equal lang din siya sa theta mismo. No, pwede mo yan i-try in your calculator, but theta should be in radian here, no. So kapag inano mo siya, pinindot mo siya sa calculator, let's say yung value ni theta sobrang liit, tas tinangent mo, almost equal lang din dun sa theta, yung tangent theta. So pwede nating palitan to na yung theta or tangent theta, yan ay theta equal to dy over r. Okay? So mula dito, okay, as you can remember, no, yung angle of twist natin, no, using yung sa torque, okay, i-consider natin yung angle of twist ng one coil. Yun nga, ito yung formula. So, theta is equal to TL over JG. Ngayon, yung theta, pwede nating palitan nung relationship na sinulat natin from the previous slide. So, yung theta, pwede nating gawing dy over r. Okay? Equal to TL over JG. So, cross-multiply mo yung r, magiging TL over JG times r. Ngayon, dito, yung T, di ba, yung internal torque T natin, kanina, binanggit na natin na yan ay equal lang kay P times R. Okay? So, mula dito, ayan, take note, one coil lang ang kino-consider natin. No? So, paano yung magiging L dito? No? Since one coil siya, kumbaga para siyang isang paikot na circular, no? So, dahil isang siya, paikot, no? Ito, mo na ha, i-idealize mo na bilog na yan, na isang buong bilog yan. No? Sa isang buong bilog, no, paano yung magiging length, no, nung circular arc niya na yan? So, ano lang yan? Circumference. So, ang circumference ay 2 pi r. No? So, kung may radius siya, or mean radius, no, baga mean radius ng helix na r, yun nga, yung length na itong circular arc na to, 2 pi r lang. Okay? Ngayon, paano naman yung magiging J niya? Ang J niya, again, ang kino-consider mo dyan, cross-section, ha? Oo. So, yung bilog na cross-section, ang kanyang polar moment of inertia naman ay pi over 32 d to the fourth. Okay, tapos, kapag pinalitan natin ngayon, yung L nung 2 pi r, at saka yung J ng pi over 32 d to the fourth, so ito yung kakalabasan. So, mula dito, anong pwede pa natin gawin dyan? Pwedeng, pagsamasamahin natin yung r. So, r times r, magiging r cube. Tapos, yung 32 na to na nasa ilalim, pwedeng mapunta yan dun sa ibabaw. So, magiging 32 times 2, kaya naging 64. And then, yung pi, pwedeng makancel. Okay? Kaya nawala na siya dito, no? Tapos, ang matitira sa ilalim is yung GD to the fourth. So, ito na yung kinalabasan. Mula dun sa formula nga natin na to, no? So, ito yung dy ngayon. Okay? But take note, itong vertical deflection, no, or displacement, no, ito ay pang one coil lang. Ngayon, paano yung magiging total elongation delta? Okay? Nung buong helical spring. So, kailangan i-multiply mo tong nakuha mo na to by the total number of turns. Okay? So, yung number of turns, yun ay pangalanan nating n. Okay? Kaya kapag minultiply mo nga ito by n, no, makukuha mo na yung total elongation, okay, nung helical spring natin. Okay? Sige. So, yan na, no, yung derivation nung ating deformation for helical springs. Okay. Notice that the deformation delta is directly proportional to the applied load P. So, ang ibig sabihin yan, of course, habang lumalaki yung ina-apply mo na load P, no, lumalaki din yung nagiging actual deformation niya. No, kaya nga, yung ratio of P to delta is called the spring constant K. Kumbaga, yung, proportionality nila from, let's say, yung applied load P nga, again, directly proportional daw siya kay delta. So, pwede mo silang i-equate, no? So, mapapalitan itong proportional, yung proportionality nila ng proportionality constant, let's say, na K, delta. Okay? So, mula dito, kung kukunin mo yung K na yan,
it will just be P over delta. No, kaya nga ano no, may makikita ka rin na formula for spring na let's say yung in-apply mo na force equal siya kay kx. Yung x actually diyan, yan yung deformation, which is yan yung delta dito, no? Yung notation natin dito. Okay? Sige. So sa madaling sabi, kung meron kang delta, okay? Tapos meron ka nung actual load P, no? Pwede mo makuha yung spring constant. Okay, ang tawag sa proportionality constant dito is spring constant, which is K. Okay, so ito yung kakalabasan ni K, no? Kapag yung delta dito, pinalitan mo nung derived formula natin kanina, no? So it will just become K equal to G D to the 4th over 64 PR cubed times N. Okay? Sige. So, mula dito, paano naman no yung mga springs in series? So para sa mga springs in series, no, ganito yung itsura ng springs in series. Okay, so kumbaga compose siya ng iba't ibang types ng spring. So ito compose ito ng spring 1, okay, na merong proportionality constant K1, tapos itong spring 2 na merong proportionality constant K2. So let's say para dito sa composite spring na to, gusto mong kunin yung resulting spring constant nung buong spring na yan as 1. Okay, so pwede mo yan makuha using this, no, relationship. So this is 1 over k is equal to 1 over k sub 1 plus 1 over k sub 2 and so on kung yan man maraming springs. No, wherein yung k dito, yan yung resulting spring constant k or kumbaga yung equivalent spring constant nung buong spring. Okay? Sige, so ano yung naging derivation yan? Ang naging derivation yan, yan ay bumase actually dun sa deformation na mangyayari dito sa composite spring na to. No, so paano ba yung magiging total deformation niya dito? Ang magiging total deformation niya dito, you just need to sum up yung deformation ng spring 1 tsaka yung deformation ng spring 2. No? So, yun yung magiging total deformation niya, delta 1 plus delta 2. Okay. Ngayon, mula dito, alalahanin mo yung relationship kanina, no, nung K at saka niyang delta, no, na involved din si P. Si K daw equal kay P over delta. So, ibig sabihin, ang delta equal kay P over K. So, pwede nating palitan yung mga delta na to ng P over K. So, paano ngayon yan, yung P1 at saka yung P2 na yan? So, let's say, para dun sa spring 1, para malaman mo yung internal force na P1 na yan, di ba, magkakat ka. Halimbawa, nagkat ka dito. So, magkakaroon dito ng, let's say, internal force na P1, wherein yung P1 na yan, applying equilibrium equation, no, mag-i-equal lang din yan kay P. In the same way, ganun din kay kay spring 2. Pag nag-cut ka dyan, magkakaroon ng internal force dito na P2, applying equilibrium equation, yung P2 equal lang din kay P. Kaya nga itong mga to, pwede nating palitan ng P to then. So kapag pinalitan natin yan ng P, lahat sila ay P, maka-cancel out lang lahat ng P na yan. So ang matitira na lang ay ito, 1 over K is equal to 1 over K sub 1 plus 1 over K sub 2 and so on. No? So that's how you determine, no, yung equivalent or resulting spring constant, no, ng isang composite spring, okay, in series. Okay, now paano naman yung mga springs in parallel? So ganito yung itsura ng springs in parallel. Okay, so ito ay merong tatlong springs. So iba-iba yung spring constant nila, no. Tapos yun nga, naka-attach sila sa rigid bar na ito, let's say. Tapos merong naka-apply na load P. So, paano yung magiging resulting spring constant dito? So, ito na yung na-derive para dyan. Yung resulting spring constant sa kanila ay K is equal to K sub 1 plus K sub 2. So, paano yung naging derivation naman nito? Ang pagbabasayan natin ng derivation ngayon dito is yung sa force P, no? Ngayon, check mo kapag let's say dinrawing mo yung free body diagram nito, no, kapag let's say kinat natin siya ng buuan na ganyan, no. So magkakaroon dito ng internal force na P1, dito rin magkakaroon ng internal force na P2, dito rin magkakaroon ng internal force na P3. Ngayon, applying equilibrium equation diyan, no. So yung P it will be equal sa P1 plus P2 plus P3. Okay, so different siya dun sa kanina, no, dun sa series. Okay, ngayon mula dito, applying again the relationship nung P, K at saka nung delta, na si P equal siya kay K delta. Tama?
So, pwede mong palitan ng K-delta yung mga yan. Ngayon, ganito. Paano yung magiging delta? Plus, ito kasi, attach yung tatlong spring na to sa rigid bar na to. So, ibig sabihin, kapag hinila sila netong force P na to, no, yung bar, since rigid siya, no, yan ay mahihila ng buo. No, mahihila na naka-retain siya dun sa original position niya. Pero, yun nga, mahahatak yung mga spring. No, so ibig sabihin, pare-pareho lang sila na magiging delta. Yung delta dito, yung delta dito, yung delta dito, tsaka yung delta ng kabuuan, no, equal lang sila. No, so yun yung mangyayari. So ibig sabihin, kung equal lang yung mga delta na yan, maka-cancel out sila. No? So kapag na-cancel out sila, yun na, makuha na yung resulting or equivalent spring constant na K, equal lang siya sa K1 plus K2 plus K3. No? So yun yung mga idea dito, no, for springs in series and springs in parallel. Ngayon, sinamarize ko na dito yung mga formula, no, na derive natin para sa maximum shear stress. So again, itong formula na to, actually pwede nga na ito yung kabisaduhin mo yung general na formula. No, but take note, applicable lang din yan, yung general formula na yan, for light spring. And kapag nineneglect yung curvature ng spring. No, or kung yung derived formula, no, so ito naman siya. And then para sa heavy spring, ito yung pwede mong gamitin, no, so pati sa deformation, yan namang mga yan ay na-derive na natin. And then yung sa spring constant, alalahanin mo lang din yung relationship ni K, ni P, at saka ni delta. And then this is the derived formula. And then yung mga pagkuha nung resulting spring constant natin para sa mga series, springs in series at saka springs in parallel. So yung mga naman, mga legend, okay, nung mga laman ng mga formula natin, nakalagay sila dito ha. So yan ay iyong alalahanin. Alright. So let's proceed to our first sample problem. Determine the maximum shearing stress and elongation in a helical steel spring composed of 20 turns of 20 mm diameter wire on a mean radius of 90 mm when the spring is supporting a load of 1,500 kN or 1.5 kN or 1,500 Newton. Assume a heavy spring. So use G equal to 83 gigapascal. So ang mga pinapa-determine sa atin dito ay maximum shearing stress. So yan yung ating tau max. Tsaka yung elongation. So yung elongation, yan naman yung ating delta. So, ito naman na, no, yung mga derived formula na pwede mo gamitin directly. So, basically, direct substitution lang yung mangyayari dito. No? So, ayusin lang natin yung mga given. So, ano yung P na given natin? Ang P na given natin ay yung 1.5 kN. So, pwede mong sabihin na yan ay 1,500 Newton. Ngayon, ano pa ba yung mga binanggit dito? May 20 turns daw. So, ano yung 20 turns na yan? Yan ngayon yung N. Okay? Tapos, ano tong 20 mm diameter wire? Yan yung diameter ng cross-section. So, dahil diameter yan ng cross-section, yan ay lowercase d. So, yan ay 20 mm. Tapos, may binanggit dito na mean radius of 90 mm. So, ibig sabihin yung mean radius na yan, yan yung mean radius ng helix. No? So, ibig sabihin yan yung malaking R. No? 90 mm. Okay? So, yan yung mga given. Yung G din, given naman, 83 gigapascal. Alright. So, mula dito, for, let's say, tau max, yung P given, yung R na malaki given, yung D na maliit given, yung M pwedeng ma-solve yan, ano lang yan, 2R over D. So, yun na, kompleto yung mga given natin, direct substitution lang talaga siya. So, start tayo sa tau max. So, hindi ko na isulat yung formula dito, no, since nakasulat naman na siya dito. Okay, so direkta na natin. So, 16, and then yung P gawin nating Newton. Okay, 1,500 Newton. Okay, times yung R natin ay 90 mm. So, yan ay 90 mm. Over. Okay, pi. Tapos yung D na maliit ay yung diameter ng cross-section which is 20 mm. Tapos yan ay naka-cube, take note. And then para naman doon sa M, sige, banggitin muna natin kung ano yung M. Yung M dito, okay, take note, yan ay 2R over D. Wherein yung R na malaki, yan ay 90 mm. Okay, over yung D na maliit, yan yung diameter ng cross-section which is 20 mm. So maka-cancel out yung millimeter dyan. So yung M natin, yan ay 2 times 90 over 20. Yan ay 9. Okay, so pwede nating direkta na isulat yung 9 para dun sa M. So, umpisa natin 4M. So, ang M ay 9 minus 1 over 4. Ang M ay, again, 9 minus 4. Okay, plus 0.615 over M. Ang M, again, ay 9. So, mula dito, pwede nating maibigay ang ating tau max. Okay, pindot natin sa calculate. Ito ay 16 times 1,500 times 90 over
pi times 20 cube. Okay, times, 4 times 9 minus 1 over 4 times 9 minus 4 plus, 0.615 over 9. Okay, so ang lalabas ay 99.87371. Yung mga units natin, naka-Newton, millimeter, tapos sa ilalim, millimeter cube. So, makakancel out yung millimeter sa itaas, tapos yung millimeter cube sa ibaba, magiging millimeter square. So, Newton per millimeter square ito, and that is actually megapascal. So, ito na yung ating maximum shearing stress. Now, para naman dun sa ating elongation delta, ito lang din naman yung formula. Kompleto din ito, may P, may R, tayo na malaki, may N, number of turns, G, D. So, direct substitution lang ito. So, ang ating delta equal siya sa, direct ako na ha, 64. Tapos yung P natin, again, 1,500 Newton. Tapos yung R natin na malaki ay 90 millimeter. Tapos naka-cube ito. And then yung number of turns natin ay 20. Okay, over. Okay, ang G natin, given naman, na yan ay 83 gigapascal. Gawin natin 83,000 megapascal. So, ang megapascal ay naka-Newton per millimeter square. Times diameter ng cross-section natin. So, D na maliit, 20 millimeter. Yan ay naka-raise to 4. So, we can now solve for the elongation delta. So, this is 64 times 1,500 times 90. Take note, yan ay naka-cube. Okay, times 20 over 83,000 times 20. And then, naka-raise ito to 4. So, press equal natin. Ang lalabas ay 105.39759. Okay, ano ngayon ang unit nito? So, kung check natin yung mga units, no? Yung Newton makakancel out, and then millimeter cube yung nasa ibabaw. Tapos itong nasa ilalim, itong millimeter square makakancel out, tapos itong millimeter to the fourth magiging millimeter square. And then, millimeter cube yung nasa ibabaw, nasa ilalim, millimeter square. So, ang matitira na lang, millimeter. Ayan. So, yan yung ating elongation or deformation. Ito na yung mga sagot para sa problem na ito. Now, for sample problem number 2, a helical spring is fabricated by wrapping wire 3/4 inch in diameter around a forming cylinder 8 inch in diameter. Compute the number of turns required to permit an elongation of 4 inches without exceeding a shearing stress of 18 kSI. Assume light spring. So, use G equal to 12 times 10 raised to 6 PSI. Okay? Sige. So, again, ang pinapagawa sa atin dito, number of turns. No, yan yung pinapadetermine sa atin. Yung number of turns, no, saan ba natin yan makikita? Sa formula natin. Makikita mo yan dun sa formula for deformation. Yan yon yung N. Okay? So, paano yung gagawin natin dito? No? Kung i-observe natin yung mga given natin, okay? So, meron daw tayong wire na 3/4 inch in diameter. So, ibig sabihin yan yung cross-section ng ating helical spring. So, diameter. So, maliit na D yan, ibig sabihin. So, yung maliit na D natin ay 3/4 inch. Ang 3/4 inch, ano yan 0.75. Okay? 0.75 inch. Okay. Tapos, may binanggit dito, around a forming cylinder 8 inches in diameter. So, alam mo agad, itong binanggit na to, para to dun sa helix. Okay, so, yung mean diameter nung ating helix ay 8 inches. So, ibig sabihin, ito yung malaking D. So, yung malaking D natin ay 8 inches. Okay? So, ibig sabihin, yung malaking R natin, or yung mean radius ng helix, kalahati lang yan. Pwede natin sabihin. Kasi yung R yung ginagamit sa formula, no? Pwede natin kalahatiin agad. Okay. Tapos, may binigay din na elongation. No? Kumbaga yan yung allowable na elongation. Hanggang ano lang daw? Hanggang 4 inches. Okay. And then, without exceeding a shearing stress. So, ibig sabihin, ito naman yung allowable na shearing stress. So, ang allowable na shearing stress, yan daw ay 18 KSI. Okay, this is the allowable deformation or elongation. Ito may allowable para sa shear stress. Okay, paano natin ngayon makukuha yung N? Class, meron bang binigay dito na axial load P or yung applied load P? Walang binigay. So, ibig sabihin, kailangan muna nating computein
yung applied load P. Paano natin mako-compute yun? Pwede natin actually gamitin yung allowable na maximum shear stress. No? So, using the formula for tau max, okay? So, lahat ng given ay meron tayo except dun sa P. So, pwede natin makompute yung P na yan. Sige, so gawin natin. So, para doon sa ating maximum na shearing stress, pwede natin siyang i-equate sa allowable na shearing stress na 18 KSI. So, idiretso ko na siya ha. Ito yung gagamitin kong formula ha. Okay? So, 18 KSI or 18,000 PSI na lang. Gawin ko siyang PSI. Okay, yan ay pound inches square. Equal siya sa, okay, yung 16, sige, tapos yung P, yan ay unknown. And then yung R natin, 4 inches, para na malaki yan, over I. Okay, yung diameter natin na maliit ay 0.75 inch, diameter ng cross-section. Okay, yan ay naka-cube. Okay, times, naka-quantity 1 plus. Okay, yung diameter D na maliit, again, 0.75 inch. Over 4. Okay, times yung R. R na malaki, yan ngayon ay 4 inches. Okay. So, dito actually, maka-cancel out yung inches na yan. No, but anyway, sige. So, dito na, pindot lang natin to sa calculator. We can solve the value of P. Is 18,000. Alpha equal. Okay, 16. And then P, yan yung unknown. Okay, times 4 inches over I. Okay, times 0.75. Tapos naka-cube. Okay, times quantity, 1 plus. Okay, 0.75 over 4 times 4. Okay, so shift solve natin. Ang kakalabasan ay, ayan, 356.06670. Okay, anong unit natin ngayon dito? Ang mga unit natin naka-pound at saka inch. Yung mga inch, maka-cancel out lang yan. So, ang unit dito ay naka-pound. Ngayon na nakuha na natin si P, actually, pwede na natin ngayon gamitan yung formula for deformation. So, pwede mong gamitin dito yung ibinigay na allowable delta na 4 inches. Yung P, meron na tayo. Yung R, G, tsaka D, meron tayo niya mga. Makuha natin yung N. Okay? So, gawin natin. So, diretso ko dito. Yung delta natin, yan ay 4 inches. So, sulat ko siya. So, yan ay 4 inches equal to, okay, 64. And then, yung P natin, substitute mo dito yung na-solve natin na P. 06670. Ito ay naka-pound. And then, yung R natin na malaki ay 4 inches. And then, yan ay naka-cube. Tapos yung N, yan yung hinahanap. Okay, over. Yung G natin, ano yung given na G? 12 times 10 raised to 6 PSI. Okay, so 12 times 10 raised to 6 PSI. So, yan ay pound per inches square. Okay, yan yung ating G. Okay, para naman dun sa D na maliit, again, 0.75 inches. Okay, tapos naka-raise yan sa 4. So, ang unknown dito is yung N. Pwede natin ipindot yan sa calculator. Okay, so that will be 4, alpha equal, and then 64, times, since yung previous answer natin yung P, sige, ilagay na lang natin na ganyan, times 4, and then naka-cube, o times yung unknown natin, alpha x, over 12, exponent 6, okay, times 0.75, and then naka-raise ng 4. Shift solve natin. Okay. So, ito ay 10.41346. Okay, anong unit nito? Actually, number of turns ito. So, ibig sabihin, ito ay turn, supposedly, ang unit niya. No? So, inspect natin kung maka-cancel out ba talaga lahat ng unit. So, yung pound maka-cancel. Tapos, ito ay inches cube. Tapos, ito kasi, no, itong inches square maka-cancel. Ito magiging inches square na lang. Tapos, kapag kinross multiply, yung inches times inches square magiging inches cube. So, maka-cancel out yung inches cube sa taas at inches cube sa baba. So, talagang ano ito, basically unitless kasi nga number of turns ito, no? Kaya lang, wala naman tayong 10.41346 na number of turns. So, kailangan mo yan i-round. Ngayon, ang tanong, should we round this up, round this off, or round down? No? So, paano yung dapat natin gawin? Actually, ang kailangan natin gawin, dapat round down. Okay, bakit siya kailangang i-round down? Kasi yung take note, yung N na yan nasa numerator. So, kung nasa numerator yan, no, kapag ang value niyan ay lumalaki, may exceed yung delta. Tama, yung allowable na delta na 4 inches, may exceed yan. Kapag yan ay ginawa mong 11, may exceed yung 4 inches. So, ibig sabihin, hindi siya magiging safe na. No? So, ibig sabihin, kailangan i-round down mo siya. Kasi, kunwari, ni-round down mo to ng 10. No? So, hindi may exceed yung allowable na 4 inches. Tama? Sige, kaya ito ha, again, ano siya, lagi siyang round down. Okay, yung number of turns. So, yung number of turns natin, siya ay 10. Okay, 10 turns. Yan na yung hinahanap na sagot para dito sa problem na ito. Para sa sample problem number 3,
two steel springs arranged in series as shown in the figure supports a load P. Okay? The upper spring has 12 turns of 25 mm diameter wire on a mean radius of 100 mm. The lower spring consists of 10 turns of 20 mm diameter wire on a mean radius of 75 mm. If the maximum shearing stress in either spring must not exceed 200 megapascal, compute the maximum value of P and the total elongation of the assembly. Assume heavy spring. Use G equal to 83 gigapascal. Compute the equivalent spring constant by dividing the load by the total elongation. Okay, so marami-rami yung pinapagawa sa atin dito. No? So ano-ano yung mga pinapadetermine? Pinapadetermine yung maximum value of P. Aside from that, pinapadetermine ang total elongation and pinapacompute din yung equivalent spring constant. Okay? So, paano tayo magsisimula dito? Sige. Ano muna natin yung mga given, no? So, ano kasi tayo, no? Meron tayong dalawang springs dito. No? Itong upper spring at saka yung lower spring. Yung upper spring, let's say ito na lang yung spring 1. And then yung lower spring, let's say ito yung spring 2. May mga binigay na given para sa kanila. Yung upper spring daw, merong binigay na number of turns. Okay? Yung number of turns nung kanyang spring ay 12. Okay? Tapos may binigay na 25 mm diameter wire. So yan yung cross-section ng cross-section ng wire. So yan ay maliit na D. So yan ay 25 mm. So, meron din daw mean radius of 100 mm. So, yung mean radius na yan yung mean radius ng helix. So, ibig sabihin, yan yung malaking R. So, yan daw ay 100 mm. Okay, para naman doon sa lower spring, yung number of turns ay 10. Okay, yung diameter ng wire or the cross-section is 20 mm. And then yung R or mean radius ng helix, siya daw ay 75 mm. Okay. Ngayon, meron tayong binigay dito or merong binigay sa atin dito na maximum shear stress para dun sa dalawang spring. No? So, since pareho naman din nga kasi silang steel, okay, pareho sila ng maximum shearing stress, let's say, na 200 megapascal. Okay? Ngayon, pinapakompute sa atin yung value ni P tsaka ni elongation nung assembly. Ngayon, ganito. Paano natin kukunin yung value ni P? Yung value kasi ni P, pwede natin siyang makuha dito kay tau max. No? Kasi may given na tau max. Kaya lang, dalawang P yung pwede nating makompute. No? Yung P para dun sa upper spring at saka yung P para dun sa lower spring. Tama. Ngayon, paano natin malaman kung sino yung gagamitin natin sa kanilang dalawa? Kung saan magiging safe. No, i-compare mo silang dalawa. No, dito no by looking dito sa formula natin, since yung P kasi nasa numerator. So, mukhang ang kailangang gamitin natin dito, no, is yung lower value ng mako-compute natin na P. Okay? Sige, gawin natin. No, so mag-start tayo no para doon kay upper spring. So para doon kay upper spring, so based on tau max na equal sa 200 megapascal. Okay. For upper spring muna. So i-equate natin yung allowable na 200 megapascal doon sa tau max natin. So yan ay 200 megapascal or newton per millimeter square. Equal siya sa, okay, tuloy mo yung formula, 16 PR, so 16. Yung P, yan yung hinahanap. Yung R natin, para sa upper spring, ay 100 mm. Okay, over pi. Yung D natin, kay upper spring, ay 25 mm. Yan ay naka-cube. And then, 4. Ang M natin, by the way, para kay upper spring. Okay, ang M natin, siguro lagay ko siya dito sa taas. So, M is equal to, yan ay 2R over D. Ang R natin ay 100. So, 2 times 100 over yung diameter D, 25. So, ang M niya ay 2 times 100, okay, divided by 25. Yan ay 8. Okay. So, 4 times 8 minus 1 over 4 times 8 minus 4. Okay, plus
0.615 over m na 8. Okay, so pwede natin i-compute dito yung value ni P. Okay, pindot sa calcu. So ito ay 200 alpha equal, and then 16, yung P natin, alpha x, times 100 over pi, times 25, yan ay naka-cube. Okay, times 4, times 8, okay, minus 1 over 4, times 8, minus 4, okay, plus 0.615 over 8. Okay, so shift solve natin ito. Okay, ang lalabas na P ay 5182.28936 Okay, ano ngayon yung unit natin dito? Naka-Newton at millimeter tayo, pero ito ay P, so ang magiging unit natin dito ay Newton. Ngayon, ito na ba yung sagot? Hindi pa. Kailangan mo pang i-compare ito para dun sa value naman ni P kapag ang kinonsider mo is yung lower spring. So, gawin natin. So, for lower spring, using yung allowable na shearing stress natin, so again, diretso natin na yung tau max i-equate natin dun sa allowable na 200 megapascal. So, Newton per millimeter square yan. Equal to, okay, 16. Tapos yung P, yan yung hinahanap. Yung R naman, ito naman yung mean radius ng helix ng lower spring, which is 75 millimeter. Okay, over pi. Tapos yung diameter naman nung cross-section ng lower spring ay 20 mm. Okay, times, okay, quantity, 4. Ano naman yung M para sa lower spring? So, yung M niya naman, okay, at 2R, ang R niya ay 75 over yung diameter niya ng cross-section niya na 20. So, ang M niya dito ay, okay, so 2 times 75, okay, divided by 20, lalabas ay 7.5. Okay, so this is 7.5. Okay, so yung M natin ay 7.5. So, 7.5, okay, minus 1 over 4, 7.5 minus 4, plus 0.615 over yung M natin, again, 7.5. Okay. We can input this in our calculator to solve for the value of P. So, this is 200, alpha equal, 16, tas yung P, yan yung unknown, times 75 over pi. Oops, naka-cube pala to, sorry. Okay, so naka-cube to Don't forget na ito ay naka-cube. Yan. So, times 20 cube. Okay. Times 4 times 7.5 minus 1 over 4 times 7.5 minus 4. Okay. Diyan. Plus 0.615 over 7.5. Okay, shift solve natin. Ang lalabas na P ay 3498.282967. Ito ngayon ay naka-Newton. Again, compare natin yung dalawang P. Okay, sino yung pipiliin natin? Again, looking dun sa formula, no, yung P kasi natin nasa numerator. So, kapag ang value niya ay malaki, may exceed yung tau max. So, ibig sabihin, dapat ang piliin mo yung smaller value. So, choose smaller value of P. Therefore, ang maximum value ni P is yung 3498.28297 Newton. So, ito na yung sagot sa unang part ng problem natin. Okay. Next na pinapagawa sa atin, pinapadetermine sa atin yung total elongation. Alright, so para sa total elongation, no, ang mangyayari lang dito, let's say ang total elongation ay delta. Okay, equal lang siya sa, okay, yung deformation ng spring 1 at saka deformation ng spring 2, pagsamahin mo lang. So that will be delta 1 plus delta 2. Okay? So, mula dito, gamitin lang natin yung formula for deformation na to, 64 PR³ N over G D to the 4th. So, sulat natin, simulan natin para sa upper spring. So, para sa upper spring, yan ay 64. Okay, ang P natin na gagamitin, of course, yung na-determine na, nakuha natin na P max, which is 3498.28297 Newton. Okay? Times yung R. Ano yung R? Or mean radius ni upper spring, 100 mm. Okay? Yan ay naka-cube. Tapos yung number of turns ng upper spring ay 12. Okay, over. Okay, ang G ni upper spring ay, actually pareho lang naman sila, no, ng G ni lower spring kasi pareho silang steel. So, 83,000. Okay, let's see, yan ay megapascal or Newton per millimeter square. Okay, next. Ang kanyang diameter ng kanyang cross-section, 25 mm. Yan ay naka-raise to 4.
Okay. Yan yung para sa upper spring. Para naman dun sa lower spring, sige, tuloy natin dito. Okay, yan ay 64. Okay, ano yung gagamitin na P? Yun pa din. 3498.28297 Newton. Times ano ngayon yung R nung lower spring, yan ay 75 mm. Yan ay naka-cube. Ang number of turns niya ay 10. Over. Ang G, same lang sila. 83,000. Okay, Newton per millimeter square. Tapos yung diameter ay 20 mm. Naka-raise to 4. Okay, pwede nating mapindot dito ang ating total deformation, delta. Siguro yung ano natin, yung P, store ko siya sa A. Hindi ko na siya ipipindot ng isa-isa. So, 64. And then yung in-store natin kay A, yan yung P, times 100. Tapos naka-cube. Okay, times 12 over 83,000. Okay, times 25. Ito ay naka-raise sa 4. Okay, plus. Okay, 64. Tapos in-store ko sa A yung P, times 75. Ito ay naka-raise sa cube. Okay, times 10 over 83,000 times 20 raised to 4. Okay, press equal natin. Okay, ang lumalabas na sagot ay 153.99104. Okay, anong unit nito? Ito ay naka-millimeter. So, ito na yung ating total elongation. Now, para dun sa huling part ng problem, pinapakompute din sa atin yung equivalent spring constant. So, actually, para dun sa equivalent spring constant natin, binanggit na kung paano gagawin, no? Just divide the load by the total elongation. So, yung equivalent spring constant K natin, sulat ka dito, equal siya sa dividing the load. So, yung load natin ay P, dividing the load by the total elongation delta. So, ganyan lang yung kakalabasan niya. So, yung P natin, di ba ang P natin, yung na-compute natin na 3498.28297. Sige, sulat natin. 3498.28297. Okay, Newton yan, divided by, okay, sige, lagyan natin unit, no? Okay, divided by yung delta natin na 153.99104 millimeter. So, we can compute for the equivalent spring constant. So, yung 3498, in-store natin siya kanina kay A, divided by yung previous answer natin na delta, 153 point something. Ayan. So, this is 22.71744. Okay. Ano ngayon ang unit nito? As you can see, ang unit naka-Newton per millimeter. So, ang unit pala ng mga spring constant natin, naka-ano siya, Newton per millimeter. Kumbaga, force per length, no? Yung kanyang unit. So, ito na yung pinapahanap, no, sa problem na ito. Alright. For sample problem number 4, a rigid bar pinned at O is supported by two identical springs as shown in the figure. Each spring consists of 20 turns of 3/4 inch diameter wire having a mean diameter of 6 inches. Determine the maximum load W that may be supported if the shearing stress in the springs is limited to 20 KSI. Assume light spring. Okay. So, ito yung rigid bar. Okay. Na minention dun sa problem. Okay. So, ito daw ay pin-supported dito kay O. Tapos, supported siya by two identical springs. So, ito yung dalawang spring niya. Okay. Identical yan. So, ibig sabihin, same sila ng material kung saan sila gawa. Same ng material property, same din ng mga dimensions dun sa kanilang, let's say, cross-section, tsaka dun sa kanilang helix. Okay, ganito ngayon yung scenario. Itong rigid bar na ito, meron siya ditong kinakarga na load W. Okay. Ngayon, ang pinapa-determine sa atin dito, ano daw dapat yung maximum load W, okay, na kumbaga na kayang ikarga na itong rigid bar na to, na hindi mai-exceed, okay, yung ating allowable shearing stress para dun sa mga spring, which is equal to 20 KSI. Okay, so para dito sa problem na ito, actually, itong problem na ito ay statically indeterminate problem, okay, for helical springs. So, ang una talaga natin gagawin dito, kailangan nating i-establish muna ang equilibrium equation. So, para magawa yung equilibrium equation natin, kailangan mo nating i-drawing yung free body diagram. But before that, gusto ko lang ipakita din sa'yo na kung paano yung mangyayari dun sa rigid bar. Okay? As you know, no, yun nga, dahil merong in-apply dito na W na load, so meron tayo ditong force na pababa.
Okay, so hihilahin netong load W na to pababa yung ating rigid bar. Pero mapipigilan siya dito, tsaka dito. Pero as you know ha, itong bar na to, rigid ito. So ibig sabihin, hindi ito magbe-bend. No, ang mangyayari sa kanya, magtitilt siya. So paano yung ititilt niya? So dahil hihilahin siya dito pababa, no, dito sa right end. So magtitilt yung ating rigid bar ng ganito. Ayan. So it will tilt this way. Okay? So as you can see dito, no, na-display siya. So kumbaga mai-stretch dito yung spring. Okay? So ibig sabihin, dito sa spring na to, meron sa kanyang tension force kasi i-stretch eh. So tension force yung maa-apply sa kanya. So kapag dinrawing natin free body diagram nung rigid bar, meron ditong tension force. Pangalanan natin ito na P2. Okay lang? Pabaga, spring 2 ito. Ito naman yung sa spring 1. Okay, dito naman, sa spring 1, okay, ang nangyari naman dun sa kanyang spring, di ba na-contract? No, hindi siya nag-elongate, hindi siya na-stretch. So, kung siya ay nag-contract, ibig sabihin, yung force sa kanya, hindi pa tension. Siya ay pa compressive. No? So, yung magiging force ngayon doon sa spring ay pa-compressive. So, let's say, kapag dinrawing nga natin siya sa FBD nung rigid bar, yung force dito, no, pangalanan nating P1. So, ang direction niya pa ganyan. Okay? Sige. So, mula dito, no, actually, ang equilibrium equation na pwede nating gamitin dito para ma-involve yung P1, yung P2, at saka yung W is mag-moment tayo dito kay O. Actually, meron din talagang reaction dito kay O, pero hindi naman kasi natin siya kailangan. So, ang gawin natin, dyan tayo mag-moment kay point O. So, kapag nag-moment tayo kay point O, so summing up moment about point O equal to 0, clockwise ang positive. Sige, unahin natin si P1. So, si P1, ang kanyang moment arm about point O ay 2 feet. So, siya ay P1 times 2. And then, ang ikot niya about point O ay counterclockwise. Tama? So, yan ay negative. And then, si P2 naman, okay, ang kanyang moment arm about point O is ito yung 4 feet. And then, ang ikot niya about point O ay counterclockwise din. So, yan ay negative. And then, yung W naman, ang moment arm niya about point O is yung 4 feet plus 3 feet. So, yan ay 7. And then, ang ikot niya about point O ay clockwise. So, that is positive. Okay, so this will be equated to 0. Okay, so ito lang actually yung equilibrium equation na pwede nating ma-generate na may involve si P1, P2, tsaka si W. No? So, ibig sabihin, kailangan pa natin ng another equation. So, saan manggagaling yung another equation natin? So, manggagaling siya sa compatibility. Okay. So, i-establish natin ngayon yung ating compatibility equation. So, saan manggagaling ang ating compatibility equation? Analyze natin yung mangyayaring deformation dito. So, itong dinrawing ko na to, yan actually yung naging tilt nga, no, nung rigid bar natin. So, pwede nating masabi na ito, no, ito yung in-stretch nung spring 2. So, pwede natin ito pangalanan na delta 2. Okay? Tapos, dito naman, okay, ibayin natin kulay. So, ito naman, no, itong pinulahan ko na yan, ito naman yung kinontract ni spring 1. So, ito pangalanan ko na delta 1. Okay. Ngayon, meron tayong pwede dito na ma-establish na proportionality, no? Meron tayo ditong similar triangles. So, i-drawing ko yung mga similar triangles natin. So, itong triangle na to, okay, at saka, okay, itong triangle na to. Okay. So, they are similar triangles. So, as you know, kapag similar triangles, pwede natin gamitan ng proportionality or ratio and proportion. So, i-ratio and proportion natin sila. So, unahin natin yung para dito sa pulang triangle. Ang i-ratio na lang natin, since yung mga unknown is yung mga delta na yan,
ang ilagay natin sa numerator is yung mga delta. So, height. So, ang gawin nating ratio ay height over base. So, para dun sa pulang triangle, ang kanyang height ay delta 1. Okay, ang kanya namang base ay 2 feet. So, ito ngayon ay proportion sa height over base nung blue naman na triangle. So, ang height niya naman, delta 2 over 4 ang kanyang base. Sige, so pwede natin itong i-cross multiply. So, it will become delta 1 is equal to 2 tapos divided by 4, edi 1/2. So, 1/2 delta 2. Okay, ito ngayon yung relationship ni delta 1 at saka ni delta 2. Okay, ngayon ganito. Kailangan nating i-express tong mga to in terms of P. Kasi yung dun sa equation 1 natin, naka P1, P2. So, dapat itong delta 1, delta 2 na to, ma-express natin sila in terms of P. So, paano natin sila ma-express in terms of P? Ito yung formula natin for delta. No, di ba may P din siya dito? Tama. So, sige, palitan natin tong delta na to nung 64P R cube N over GD to the fourth. Sige, para kay delta 1, sige, sulat lang natin. So, ito ay 64P R cube N over GD to the fourth. So, ito yung para kay spring 1. Okay? Equal to 1/2. Okay, para dun sa spring 2, yung kanyang delta, ganun din, 64 P R cube N over GD to the fourth. Pero again, ito ay para dun sa spring 2. Ngayon, tingnan mo yung mga laman nitong formula na to. Yung 64, actually, pwede nating ma-cancel out. Tama. Tapos, yung P, take note, magkaiba sila ng P ha. Itong para kay spring 1, P1. Para kay spring 2, P2. Okay? Pero yung mga properties, no, nung springs na to, take note, identical sila. No? So, pareho sila ng dimension, pareho sila ng material property. So, ibig sabihin, itong R na to, since pareho lang naman sila, pwedeng ma-cancel out to. Yung N din, pareho lang din naman sila ng, let's say, number of turns, no? Maka-cancel out lang yan. Yung G din, maka-cancel lang kasi pareho sila ng material kung saan sila gawa. Pati yung cross-section nila pareha, so maka-cancel out lang din tong diameter ng kanilang cross-section. So, ano yung matitira? Ang matitira dito ay P1, tsaka yung P2 lang, no? So, 1/2, ang matitira na lang dito yung P2. So, ito ngayon yung relationship ni P1 at saka ni P2 na na-establish natin na compatibility equation. Okay, ngayon ganito. Para magamit natin tong mga to, no, yung equation 1 at saka equation 2, kasi meron pang W pa rin na unknown. No, aside sa P1 at P2, may W dito, no. Ganito ang gagawin natin. Pwede actually nating makuha yung value ng mga P natin using yung binigay na allowable shearing stress. May binigay na allowable shearing stress, no, which is yung 20 KSI. So, using this formula, no, yung tau max equal to 16 PR over pi dq plus times 1 plus d over 4R. Kung meron kang tau max, tas kompleto naman yung mga given, except kay P, so pwede natin makuha yung P. So, yung P na makukuha natin, yun yung allowable na force P na pwede. No, so, i-compute muna natin yun, no? Tapos, explain ko later on kung ano yung gagawin natin doon. So, gawin natin. So, yung tau max, idiretso ko na siya na 20 KSI. Pero gawin ko tong 20,000 para maging PSI. So, 20,000 pound per inch square or PSI equal to, okay, sundan lang natin tong formula na to. So, 16 times P. Okay, ano ngayon yung R natin? Yan yung radius or mean radius ng ating helix. So, binanggit dito yung mean diameter. So, kung ang mean diameter ay 6 inches, ang ating mean radius ay 3 inches. So, lagyan natin 3 inches over. Okay, pi, tapos yung ating diameter na maliit or yung D na maliit, yan yung diameter ng cross-section. So, binigay naman 3/4 inch diameter wire. So, yan ay 3/4 or sabihin na lang natin 0.75. Okay, inch. Tapos yan ay naka-cube. And then, multiplied by 1 plus, again, yung diameter ng cross-section, 0.75 inch divided by 4. Yung R na malaki, yan yung mean radius natin, which is yun nga, 3 inches. Okay. So, mula dito, makukompute natin yung value ni P. So, solving for the value of P, pinot natin sa calculator, 20,000 is equal to 16, tapos yung P, let's say alpha x, times 3 over pi, okay, times 0.75, naka-cube. Okay, multiplied by 1 plus
0.75 over 4 times 3. So, solving for P, ayan, ito ay 519.74878. Okay, anong unit nito? Ang unit nito ay pound. Again, itong kinompute natin na ito ay yung allowable or maximum force P na pwede. No? So, ibig sabihin, dapat yung mga P natin, which is yung P1 at saka P2, hindi nila pwedeng i-exceed yung 519 na to, 0.74878 na value. So, paano natin ngayon malalaman kung saan natin gagamitin yung P? Kung gagamitin ba natin siya sa P1 or sa P2? So, i-check mo. No, kasi basta ang rule natin, hindi pwedeng ma-exceed ng P1 or P2 yung na-compute natin na allowable force P. So, i-try mo sa kanila pareho. No, ang gawin mo ganito. If yung P1 natin, let's say, equal dun sa value ni P, sige, check mo kung ano yung magiging value ni P2. Check mo kung may exceed yung 519 point something na yan. So, pag chinek natin, sige, so yung P1, let's say, yan ay 519.74878 equal to 1 half P2. Sige nga, try mo nga i-solve yung P2. Ang P2 natin, definitely, may exceed. Kasi magiging 1,039.4975.7 pound. So, ibig sabihin, hindi mo to pwedeng gamitin si P kay P1 kasi may exceed siya ng P2, yung P. So, try mo naman. If P2 is equal to P, okay, paano yung magiging P1 mo naman? Ang P1 mo ngayon ay 1 half ng yung 519.74878. So, solving for P1 here, okay, ang kakalabasan, ayan, so itong 519.74878 na to, divide ko sa 2. So, ang kakalabasan niya, 259.87439. So, ito ay naka-pound. Ngayon, itong P1 ba na to, na-exceed niya ba yung allowable force P na 519 point something? Hindi. So, ibig sabihin, ito yung gamitin mo. Yung value ni P1 ay 259.87439. Tapos yung value ni P2 is yung 519.74878. Okay? So, use this. Okay. Ngayon, balik ka doon sa natin, sa equation 1. No? So, pwede natin ngayon ditong i-substitute yung mga values natin for P1 tsaka P2 para makuha natin yung W. Okay? So, mula dun sa equation 1, so diretso na natin, no? So, from equation 1, okay, lagyan ko lang din ng mga ng mga note. Sige. So, since itong P2 natin, no, mas malaki siya kaysa dun sa allowable na P. So, ibig sabihin, hindi siya safe. No, ito naman, kung yung P2 natin equal sa P, yung P1, ito yung value niya. So, mas malaki pa din yung allowable na P. Oo. So, therefore, safe ito. Kaya, ito yung ginamit natin na na values. Okay, for P1 at saka yung for P2. So, again, from equation 1, palitan natin yung values ni P1 at saka P2. So, negative. Yung P1 natin is ito, yung 259.87. 439. Okay, times 2. Minus, yung P2 natin, again, yung value ni P din yan, equal sa P2, 519.74878. And then, times 4. Okay, plus W times 7, equal to 0. So, pwede natin makuha dito yung value ng W. Ano ang lalabas sa W? So, negative 259.87439 times 2 minus 519.74878 okay, times 4 plus yung unknown na W times 7 alpha equal natin 0, shift solve natin. So, ang lalabas sa W ay 371.24913. So, ito na yung sagot. Ito ay 371.24913 pound. Ito na yung maximum load W na kayang isupport ng ating mga spring, no, na hindi ma-exceed yung allowable na shearing stress na 20 KSI. So, this is already the answer. Lagyan natin ng subscript na max. So, ito yung maximum load W. So, that's it.